Sa video na ito, ipapakita namin kung ano ang kailangang puhunan kung nagbabalak kang magtanim ng kalamansi o lemon, pati na rin ang ilang tips sa pagpaplano. Susubukan din naming sagutin ang ilang mga katanungan na nakukuha namin tungkol sa aming mga tanim na kalamansi at lemon. Kaya kung bago ka lang sa aming channel, kami nga pala si Chloe at Christian. Kami ay corporate workers tuwing weekdays at farmers naman tuwing weekends. Welcome to Work from Farm PH! Isa sa mga common na tanong sa amin ay kung paano malalaman kung ilang kalamansi o lemon seedlings ang maitatanim sa espasyo na available sa inyo. Nakita nyo ngayon ang pagkuha namin ng width o lapad ng aming mga taniman. Mapapadali ang pagsukat kung meron kayong mahahabang metro tulad ng gamit namin dito. 18 meters ang nakuha naming sukat ng width o lapad. Pagkatapos ay kukunin naman namin ang length o haba ng ating available na lupa. Ang nakuha namang naming length o haba ay 36 meters. Para makuha ang total area ng pagtataniman, kailangan lang i-multiply ang length at width. Dahil ang length natin ay 36 meters multiplied by our width na 18 meters, ang square meters natin in total ay 648. Sa 648 square meters, ilan nga ba ang pwede nating matanim na kalamansi o lemon seedlings? Kasama syempre sa ating computation ang recommended na pagitan ng ating mga kalamansi na 3 by 3 meters. Kaya naman, ang length at width na nakuha natin kanina ay kailangan natin i-divide by 3. Ang length natin na 36 meters divided by 3 ay 12 trees in total at ang width natin na 18 meters na i-divide natin sa 3 ay 6 trees in total. I-multiply naman natin ang 12 by 6 para makuha ang total trees na kakasya sa 648 square meters. Ang total na ito ay 72 kalamansi o lemon trees. Ngayong alam mo na kung ilan ang pwede mong matanim na puno sa sukat ng inyong lupa, pwede ka nang maghanap ng mabibilhang seedlings. Ang mga kalamansi at lemon seedlings namin ay binili namin galing sa Taliseños Plant Nursery sa Talisay, Batangas. Grafted ang preferred namin dahil mas mabilis mamumunga ang mga ito. Dito pwede kang makabili ng small, medium, large at XL sizes ng seedlings na iba-iba naman ang presyo. Ang preferred namin bilhin ay XL sizes na 150 pesos each. Sa sinukat natin kanina na 648 square meters, pwede tayong bumili ng 72 seedlings. Ang total na dapat nating ihanda ay humigit kumulang 10,800 pesos, pambili ng seedlings. Magdadagdag na lang kayo depende sa delivery setup na mas preferred nyo. O kung meron naman kayong sariling sasakyan katulad ng pickup truck na gamit namin ngayon, napagkasya namin ang 150 XL seedlings dito. Sa pagtatanim naman ng inyong mga seedlings, maaaring meron din kayong maging expense sa labor ng magtatanim para sa inyo. Pero mas maganda siguro kung kayo na rin ang magtatanim kung 72 seedlings ang itatanim ninyo. Maganda kasi tong exercise. Optional din nga pala ang paglalagay ng chicken manure para sa paunang abono natin para sa pagpapataba ng lupa. Nakakabili kami ng chicken manure sa mga malapit na manukan sa aming lugar ng 45 pesos kada sako. Nasa 4 to 5 sacks naman ang pwede nyong magamit sa 648 square meters. Ngayong nakapagtanim na kayo ng inyong mga seedlings, kailangan handa na rin kayo sa pag-maintain ng mga puno para lumaki sila ng matiwasay. Keep watching kung gusto nyong malaman ang mga puhunan na kailangan nyong ihanda sa unang taon ng maintenance para sa inyong mga kalamansi at lemon. Unahin natin ang pagpuksa sa mga peste. Base sa aming experience, kahit bata pa ang mga seedlings, meron kaming nakikitang mga butas-butas na sa dahon dahil ito sa mga peste. Nagsispray kami ng insecticides pagdating ng 1 buwan sa pagkakatanim. Once or twice a month ang pagsispray namin para lang ma-prevent ang pagpaparami ng mga peste.
Actually, maraming klase ng insecticides ang available sa market na kailangan nyo ring i-research. Mas maganda kung malalaman nyo kung ano yung mga specific na peste na nakikita nyo sa inyong mga tanim dahil merong mga specific na insecticides para doon. Based naman sa experience namin, mas nakita namin na mabisa ang mga systemic insecticides na umaabot ng 800 hanggang 1,000 para sa isang 250 na bote. Pero dahil matagal ang bisa at bihira kaming mag-spray, tumatagal ang 250 ml na bote ng hanggang 5 to 6 months sa amin. Bukod naman sa mga peste, maaari ding dapuan ng mga sakit ang ating mga puno tulad ng mga nakikita nyo ngayon. Kaya naman, bukod sa insecticide, dapat meron din tayong fungicide para maagapan ang mga ganitong klase ng sakit. Sa aming farm, mas madalas ang pagsispray namin ng fungicide. At least once or twice a week kaming nagsispray nito. At dahil mas madalas ang pagsispray namin, preferred namin ay ang mga organic fungicide. 1 litrong bote na rin ang binibili namin na nasa 1,500 hanggang 2,000 kada bote. Depende na lang yan sa brand na mas gusto nyong bilhin. Kaya naman, hanggat maaari ay sipagan natin ang paglilinis sa paligid ng ating mga tanim para hindi dapuan ng mga iba't ibang sakit. Actually, marami rin kaming na-invest na mga gamit tulad ng mga grass cutter, land tiller, sprayer, pati na rin ang patubig sa aming farm. Hindi na muna namin isasama ang mga ito sa video natin ngayon, pero kung gusto nyong malaman ang pinuhunan namin sa mga gamit, comment down below. Pagkatapos rin ng 1 buwan sa pagkakatanim, naglalagay na rin kami ng abono sa ating mga puno. Siguro madalas yun na rin tong marinig sa mga video namin, pero ang gamit namin ay Marca Bulaklak Ammonium Sulfate o 2100 hanggang ngayon na magdadalawang taon na ang ating mga puno. Ang 1 sako o 50 kilograms ay nagagamit namin sa loob ng 4 hanggang 5 buwan. At habang lumalaki naman ang ating mga kalamansi at lemon seedlings, kailangan din nating dagdagan ang abonong nilalagay natin sa bawat puno. Nasa 2 beses kami sa 1 buwan kung mag-abono, kaya naman sa total nating 72 trees, 2 hanggang 3 sako lang siguro ang kakailanganin natin sa 1 taon. Ang 1 sako ng 2100 ay mabibili nyo ng 2,000 hanggang 2,500 pesos galing sa mga agri-store sa Shopee at Lazada. Pero meron kaming tip para sa inyo. Mas makakamura kayo kung bibili kayo sa mga physical agri-store sa mga probinsyang malaki ang demand. Tulad ng natuklasan namin, bumibili kami sa Pangasinan kung saan nakakakuha kami ng 1 sako ng less than 1,000 pesos na lang. Base naman sa aming mga research, mas maganda kung hindi nyo muna papabungahin ang inyong mga puno ng lemon at kalamansi sa loob ng 1 taon sa pagkakatanim para makapag-focus ang mga puno sa pagpapalaki. At dahil dyan, sa estimate natin ngayon sa video na ito, aabot lang ng 25,000 hanggang 40,000 sa 1 taon ang magiging puhunan na kailangan nyong i-prepare para sa less than 100 trees. Depende na rin sa inyo syempre kung ano pa yung mga available resources na meron na kayo. Maaari din namang umakyat din ang gagastusin nyo kung nagpapasweldo kayo o nagrerenta ng lupa. Kaya mas maganda siguro kung malista nyo na rin ang mga additional na gastos na sa tingin nyo ay kailangan nyo bago pa kayong magsimula magtanim. Hanggang dito na lang muna ang video na ito. Sana subaybayan nyo ang aming agriculture journey para sabay-sabay tayong matuto. I-follow nyo sana ang Work from Farm PH on YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok.